Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, April 25, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 2,795 km east of Visayas, na kung saan nagtataglay nga po ito ng mga kaulapan o mga cloud cluster na siyang nagdudulot ng mga localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan taglay na nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 70 km per hour, samantalang may pagbugso na umabot sa 90 km per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 5 km per hour. At base nga po sa ating tropical cyclone threat potential, na kung saan nakita nga po natin na posible nga itong lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras or araw. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan at pinaghahanda, na kung saan ito yung mga nararanasan natin ng mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ugaliin pa rin pong magdala ng panangga lamang sa matinding sikat ng araw, at kaya naman sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalong-lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan din nga po, base nga po sa ating climatological track sa buwan ng April, na kung saan mayroon tayong mga senaryo na pumapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang silangan, kung saan bagya itong lalapit ng ating bansa at lilihis nga po ito palabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, mayroon din tayong senaryo na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng tumawid ng ating bansa, na kung saan posibleng nga itong lumalanpol sa Visayas patungo dito sa may Mimaropa area. At mayroon din tayong senaryo na posible itong maglandfall dito sa may Surigao del Norte patungo dito naman sa may area ng Northern Bohol, Cebu at Negros Occidental, Negros Oriental patungo naman sa Palawan area. Kaya naman pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng tahakin nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan nga po, kapansin-pansin nga po na ito nga po ay nananalasa na dito sa Mariana Islands, kung saan palawak nga po ang sakop nito. Kaya naman nakatira dito, iba yung pag-iingat po dahil sa may lakas na rin po itong hangin na umabot sa 70 km per hour at 90 km per hour ang pagbugso, na kung saan maaari na po itong magdulot ng mga pinsala, lalong-lalo na doon sa may mga kabahayan na light materials o kaya naman sa mga agricultural. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating bansa, dahil pa nga po sa epekto nitong ridge of high pressure area, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon na sinasamahan na maulap na pa po rin. Lalong-lalo na po yan dito sa may area ng Batanes, Payao, Cagayan Valley Region at Isabela, na kung saan posible po nga po ang mga maliwalas na panahon ngayong umaga na sinasamahan po yan ang bagyang maulap na pa po rin. At mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, ngunit iba yung pag-iingat lang po dahil kapag fully develop ang mga localized thunderstorm at natapat sa inyong lugar, ay posible po kayong makaranas ng mga biglang buhos ng mga pag-ulan na siyang inaasahan natin ngayong panahon ng easterlies or yung tinatawag natin mainit ang temperatura sa ating karagatan. Samantala sa mga nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng aliwalas na panahon na sinasama ng mga localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dito po yan sa area ng Legazpi, na kung saan posible ang mga localized thunderstorm na dulot nga po nitong tinatawag nating epekto na rin ng bagyo, dahil sa malakas nga po ang easterlies natin sa kasalukuyan na siyang tinutulak naman ng bagyo, na siyang nagdudulot ng mga cloud cluster sa ating lugar. At kung natapat sa ating lugar ay makakaranas tayo ng mga pag-ulan, na kung saan tumatagal po ito ng 1 o 2 oras na siyang inaasahan natin, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ugalin pa rin pong magdala ng payong para lamang sa matinding sikat ng araw at sa biglaang buhos ng mga pag-ulan. At para naman sa maging agutang temperatura dito sa may Tugigaraw, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng malinsangang panahon na umabot sa 25 hanggang 35 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Lawag, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agutang temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Baguio, inaasahan po natin na mababa pa rin ang
temperatura na umabot sa 16 hanggang 25 degrees Celsius. Metro Manila ay inasahan po natin magiging malinsangan ang panahon na umabot sa 23 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. Tagaytay 22 hanggang 32 degrees Celsius. Legazpi 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging panahon dito sa may Palawan at Visayas, Mindanao ay inasahan po natin makakaranas pa rin ng maaliwalas na panahon dito sa may Palawan na sinasama ng bagyong maulap na paborin. Lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ugaliin pa rin pong magdala ng payong dahil sa matinding sikat ng araw pa rin ang ating inasahan sa umaga. At pagsapit ng hapon at gabi, localized thunderstorm naman at po ang ating inasahan na siya magdudulot ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan or light rains na hindi naman po siya tumatagal. Kaya naman, ugaliin pa rin pong maging alerto at updated sa mga bago nating ulat panahon namin ilalabas. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, 26 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Calayan Islands, 27 hanggang 34 degrees Celsius. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Iloilo, 25 hanggang 33 degrees Celsius. Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ang temperatura. Kung saan mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan, ngunit paging alerto lang po tayo pagsapit ng hapon at gabi dahil sa inaasahan natin ang bagyang maulap na paborin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm na magdudulot po yan ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan na kung saan tumatagal po ito. Kapag fully developed, aasahan po ninyo na umaabot po yan sa 1 hanggang 2 oras na mga pag-ulan na kung saan posible ang mga malakas na pag-ulan kapag fully developed ang mga thunderstorm na siyang nagagaling dito sa may bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sinamasamahan pa yan ng mainit na temperatura sa ating karagatan lalong-lalo na dito sa may silang bahagi ng ating bansa na kung saan nga po mataas ang mga pag-ulan or tsansa ng mga pag-ulan dito sa area ng Northern Samar, Eastern Samar, Leyte, Biliran ay inasahan po natin na posibleng makaranas ng ulap na paborin ngayong hapon, pagsapit ng hapon at madaling araw ay inasahan natin na posible ang malakas na mga pag-ulan dahil nga po sa mga cloud cluster na epekto na itong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na sinasamahan po yan ng mainit na temperatura na kung saan nga po may inasahan po tayong agwat ng temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasahang agwat ng temperatura. Kaya naman ugaliin pa rin pong maging alerto at updated sa mga bago nating ulat panahon namin ilalabas ukol dito sa bagyong ating minomonitor. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, asahan po natin ang maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng bagyong maulap na paborin at posible ang mga localized thunderstorm. Lalong-lalo na po yan na meron tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan ito ay nagdadala ng maulap na paborin dito sa loob ng ating bansa na kung saan kapag natapat na sa inyong lugar ang mga cloud cluster o mga kaulapan magdudulot ito ng maulap na paborin sa inyong lugar at makakaranas kayo ng mga localized thunderstorm at posible ang mga light rains at bigla ang buhos ng mga malakas na pag-ulan. Kapag fully develop ang mga localized thunderstorm na ito ay ito yung nararanasan natin ng mga pag-ulan lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya maging alerto lang po tayo sa ganong senaryo upang sa yun makaiwas po tayo sa epekto ang pagbabago-bago sa lagay ng ating panahon sa loob ng ating bansa at sa labas ng ating bansa. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro, inasahan pa rin po tayong agwat ng temperatura na kung saan umabot sa 25 hanggang 32 degrees Celsius. May inasahan pa rin po tayong agwat ng temperatura dito sa may Davao, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Zamboanga, 24 hanggang 34 degrees Celsius na kung saan maliwalas ng panahon sa umaga at maging alerto lang po tayo sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan dulot nga po nitong mga cloud cluster o mga kaulapan. Kapag natapat sa inyong lugar ay asahan nyo po na makakaranas kayo ng mga pag-ulan. At para na sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayo nakataas na yellow warning sa kahit anong baybay ng ating bansa na kung saan kapansin-pansin pa nga po dito sa may dalampasigan o sa mga baybayin ay mabanayad pa rin po ang mga pag-alaw ng ating karagatan. Inaasahan po natin ang moderator of sea condition pa rin dito sa may seaboard o sa malayo sa pangpang po yan na kung saan kapag makaranas po tayo ng slight to moderate na magiging lagay ng mga pag-alon. Na kung saan umabot po yan sa 1 metro ang taas ng mga pag-alon kapag nasa seaboard po yan ng ating bansa. So dito po sa pangpang ay maaliwalas ang ating inaasahan ng mga alon ng ating karagatan.
na kung saan malaya pa rin po makapaglalagay ang ating mga kababayang mga isda sa kahit anong baybayin ng ating bansa. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Saturday, April 25, 2026. Maraming salamat. Iingat po tayong lahat. Manatiling maging alerto at updated sa mga bago nating ulat panahon namin ilalabas. Thank you and God bless us all guys.